Yun, okay KGX, kumusta tayong lahat? Dami lang nagtatanong sa akin kasi daw ako daw yung hindi pa nag-honest opinion dito sa SEC, no? Ano ba yung thoughts ko sa nilabas ni SEC? So, pero yan, pakita ko lang sa inyo yung trade natin. No? Negative 11% tayo, no? Nag-predict lang ako na aangat yung value ni BTC ng 20%, no? 20% sa times 40 leverage, no? Pero sa ngayon, baliktad, negative 12 tayo. So I think kapag nakuha yung 20%, 1,000 yung talo ko dito, mga kapatid. Okay? So, punta tayo dito, mga kapatid, no? O inflation kahapon hinulaan natin. So ang lumabas is 2.4, ang hula ko is 2.5 ay 2.6, no? Pero tulad ng sinabi natin, wala namang 100% sa crypto at wala naman nakakaalam din yun. No? Pero sinabi na natin yun nung ilang araw na magpa-positive talaga, nababa talaga inflation kasi ayaw ni President Donald Trump yan. Pero tulad ng sinabi ko kahapon sa video natin, natatakot ako sa market, no? So, yun nga, talagang bumagsak nga. O yan, no? So, kahit bumaba ang inflation, pero kung titingnan nyo ang market is bumagsak, no? 3,000, no? So, 110,300 to inabot. So, ngayon, nasa 107,270. Okay? So, bumaba siya. Okay? So ngayon, kung titingnan natin, honest opinion ko about dito. So, para sa akin, basahin muna natin yung mga comments. Sabi nila, what's your honest review about coins.ph and its feature? No, kung titingnan natin, may mga comments at yung mga comments na to is mga crypto, talaga, no, user. Talagang nandoon sila sa crypto industry. So, ayan, sabi nila, pangit coins.ph, nagmi-meme coins fund daw sila, mahal ang gas fee, pag bull run ay maka-withdraw. Ayan. So kasi nagkaroon din sila ng maintenance kasi that time. So pangit yon sa isang platform. Para sa akin red flag yon. Yung mga ganun. No, hindi ka maka-withdraw ng asset mo, hindi ka makapag-trade kasi nga under maintenance ka, na lumilipad yung market na pumupunta ng from 40,000 to 100,000, parang ganun. So tas biglang magme-maintenance. Para sa akin red flag yon. User friendly pero grabe ang gas fee. Sobrang mahal ng fees nila. So ayan. Puro sobrang mahal ng fees nila. Ayan. Most worst exchange in 2020-2021. Yes, most worst. O, ang dami mga sinasabi nila. Mahal ang fees. Pero kung mapapansin nyo, mahal talaga ang fees. No? Kung titingnan natin kasi, once na spot trader ka, tapos bumili ka, tapos kailangan mong umangat yung pinaka-token na binili mo bago ka magbenta. Kasi kapag nagbenta ka kaagad, isang kumikita yung platform, ikaw hindi. So, di ba? Yun yung napansin ko dito, mga kapatid. At ako naman, yung thoughts ko dito, para sa akin, syempre, ang SEC, nagkaroon sila ng regulation. So, tama naman yun, magkaroon ka ng regulation. Pero, yun nga, in-under nila sa local platform lang. I think, siguro, hindi nila inaral kung ano ba talagang istorya ng mga local platform na sinasabi nila, di ba? Ang makakasagot talaga niyan is yung mga users, di ba? Hindi naman sasagutin ng yung presidente ng coins.ph sa Gcrypto, di ba? So, magsisinungaling ba yung mga yon, di ba? Mas maganda tanungin kasi community, di ba? Yung community talaga ang magsasalita ng totoo, hindi yung mga nandoon sa loob ng company, mga kapatid, di ba? So, yun lang ang para sa akin, thoughts natin yun, no? Ngayon, kung tatanungin niyo ako, yes, susunod tayo, no? Hanggang June 25, wala na, hindi na tayo hindi na tayo magbi-video ng iba't ibang platform. So, mag-news na lang tayo regarding sa ano nangyayari sa market, ano yung nangyayari ngayon sa coins.ph, ano yung magiging resulta, kung dadami ba talaga users nila o hindi. 'Di ba? Ako hindi ako naniniwalang madadagdagan ng malaki ang users nila kasi mawawala lang naman mga content creator na Pilipino na nandito sa Pilipinas. Pero yung mga international, no, na nandiyan dyan, sila Crypto Rover, Crypto, tapos marami pang iba. Sobrang daming Indiano, 'di ba? Singaporean. So napakadaming nagko-content regarding sa cryptocurrency na kung saan syempre pinapanood sila ng madlang people, mga Pilipino. Tingin nyo ba maniniwala ang mga Pilipino? Syempre ako, kung tatanungin mo ako pa, pupunta ba ako sa coins.ph? Diyan ba ako magba-buy and sell? No. Hindi ako magba-buy and sell sa coins.ph. No. Hinto na ako.
no, sa cryptocurrency at mag-i-scatter na lang ako. De joke lang. Hindi, joke lang. Syempre baka gumamit tayo ng siguro pagdating ng bear market. Kapag bumagsak na yung mga token. Kasi tingin ko doon ako kikita sa kanya eh. Kasi kapag ngayon, yan, magbabuy and sell ako sa kanya ngayon, wala, hindi ako kikita sa kanya kasi yung token hindi naman ganoon kataas lumilipad, di ba? So, ayun, di katulad ng bear market, kapag bumagsak talaga, solid laglag talaga yun. At least kapag diyan ka nag-imbak o tapos magbebenta ka after 3 years kung singilin ka nila ng 3,000, 5,000, 7,000, mga ganun, siguro not bad yun kung kumita ka talaga ng sobrang laki, mga kapatid. Di ba? So, yun pa nga, may buraot, ganyan. Pero ako hindi ako kumbaga, hindi ako against sa regulations, pero wala masyadong pupunta sa mga ganitong platform. Siguro mga bago, tapos makikita nila, ganun ba talaga yung fees? Ganun ba talaga? Nag-spot ako, tapos nagbenta ako, tapos ang mahal, parang ganun. Siyempre, sabihin nila mas kumikita yung platform kaysa sa amin. Parang yun na yung nakikita ko dito na mangyayari. So, anong gagawin ko daw? Ang gagawin ko, syempre, wala na. Hindi na ako magpo-promote ng BitGet. Hindi na ako magpo-promote ng kahit na anong platform. Tapos, stay lang sila. Stay lang ako sa news kung ano yung mga nangyayari. Siguro, US market news, tapos kung ano yung mga nakikita natin na pinopromote ng kung ano yung makikita natin na magiging resulta, no? Kung may mga Pilipino pa ba na nagko-content, 'di ba? I think di mawawala 'yan. Siguro magtatago na sila. Hindi na nila papakita yung mga mukha nila. Parang gano'n. Parang ako yan. Syempre ako, wala na. Hindi na ako mag-news ng gano'n. Pero more on, advice siguro ang gagawin ko. Hindi yung Basta more on advice ang gagawin ko, mga kapatid. Tapos, baka maging scatter analysis ako. Scatter analysis, no? So, yun, kasi siguro ano yung mga naiisip kong i-content, yun na lang yung mga i-content natin. Kung ano yung mga nangyayari sa mga token. Kasi syempre pwede ka namang pwede ka namang content ng Bitcoin, content ng XRP, content ng syempre naman yun, may coins.ph nga eh. Kaya ka pwede, di ba, may mga Bitcoin din dyan, XRP. So pwede yun. Pwede yung ganun, I think. No? So, yun yung nakikita ko dito. Para sa akin, syempre ako, again, susunod ako sa SEC, pangalawa, pero napapangitan ako, bakit ginawa yun, bakit nawala international platform, bakit yung mga local platform pa na negative ang mga Pinoy dyan. So, makikita nyo naman, halos lahat nung nag-comment na 300 is negative karaniwan. So, sinong paniniwalaan natin? Local platform ba o yung community? Ako sa community ako maniniwala. At dahil ginagamit ko din naman ang coins.ph. 'Di ba? So, para sa akin, mas makikinabang dito yung mga international content creator. No, hindi tayo. Kasi una, hindi naman natin kasalanan sana yan eh. Kasi una, may cellphone. 'Di ba? May Play Store. 'Di ba? Sana ang gawin nila, ban nila yung Play Store. 'Di ba? O kaya, ban nila lahat ng mga international platform. Kasi talaga matutulak ang Pilipino dyan na i-download nila yan. Kasi nga nandito sa Play Store. 'Di ba? Ang gawin nila, tanggalin nila ang Play Store sa Pilipinas. Yun yung gawin nila doon, 'di ba? So, talagang open talaga 'yan. Magda-download at magda-download pa rin sila. 'Di ba sa Binance nga, mag-open ka ng Binance, gumamit ka lang ng VPN, 'di ba? Mau-open mo si Binance, 'di ba? So, yun lang, mahihirapan sila na i-implement yan kasi gagamit ang Pilipino ng ganyan. Or dapat ang gawin nila, eto tingnan nyo dapat ang gawin din nila, yung mga local platform, dapat yung mga galing sa mga international platform, tapos mag-withdraw sa kanila, dapat din nila pinapayagan, 'di ba? Pero anong ginagawa ng local platform? Pinapayagan pa rin nila. Bakit? Kikita sila 'di ba? So dapat ganun 'yon. Dapat yung mga local platform, ang gamitin lang nila na pera is galing sa kanila. Huwag silang gumamit ng address na galing doon sa international platform, 'di ba? So, tingnan nyo, give and take. Dapat kung gusto nyo, local lang gamitin, local lang ang gagamitin natin. Hindi sila pwedeng mag-transfer sa international platform, di ba? Pero ganoon na nangyayari nakaka-transfer at nakakapag pa rin sila, no? Pinapayagan nila kasi nga kikita sila doon, di ba? O sino ngayon ang lamang? Sila, hindi tayo.
So, yun lang yun. So, yun lang yung sa akin ha. Kasi honest opinion lang as nag-crypto tayo. So, yun. Susunod tayo sa batas. Yan. Pero malungkot lang tayo kasi nga, syempre, mas gusto natin yung international platform. Okay? So, yun lang sa ngayon KJX. Comment nyo yung thoughts nyo sa ilalim para at least usap tayo mga kapatid. Bumababa yung market tulad ng sinabi ko kahapon, pero sana nag-short ako kahapon. Alam ko na to eh. Naka-short na ako kahapon, nag-cut loss lang ako. Tapos ngayon, tingnan nyo, 13% negative na ako, 747. So, okay lang yan, may cut loss naman. Diba? Better luck next time mga kapatid. Okay? Saludo sa inyong lahat, KJX, at magandang gabi sa inyong lahat.